nakita ko yung bike kong nakatumba. Kaya inayos ko ito pero napansin kong pabigat pala ang bike ko. Kaya papagaanin natin para hindi na ako mahirapan sa akyatan. Tara, umpisa na natin. Kaya sinimulan ko ng mag-search online kung ano ang mga pwede kong gawin. Pero nakita kong marami pala ang mapapalitan. Sa tingin ng iba, hindi importante kung mabigat o magaan ang bike. Pero sa akin, syempre lamang yung mas magaan. Pinalitan ko yung fork, stem, handlebar, mas magaan na hubs at mas magandang gear set. Ngayon, magaan na nga ba itong bike ko? Tingnan natin. Woo! Magaan nga, sobrang gano, isang kamay lang. Ay. Bumili na lang pala ako ng road bike. Medyo mabigat pa rin kasi yung isa. Paano maging hindi mahirap kasama sa mga ride? Number 1, magdala ka ng sarili mong tools para kung naiwan at nasiraan ka, at least safe ka, diba? Yes. Number 2, huwag maging bente rider. Ano sa tingin mo? Cargo ka ng mga kasama mo? Pero paano kung hindi? Kaya huy, magbaon ka naman ng tamang budget. Number 3, huwag kalimutang magdala ng sariling tubig. Sabi nga nila, tubig is water, ilog is river, combine it together, I love you forever. Wow. Number 4, huwag maging boy mas. Sila yung mga ganito, mas malakas ako, mas malayo yung napuntahan ko, mas magaan yung bike ko. Yan tuloy, mas madalas kang hindi sinasama. Ang panghuli, Number 5, huwag maging hambog. Kadalasan sila din yung number 4. Ang pagkakaiba nga lang, mas mahangin pa sila. Ay, buti na lang hindi ako isa sa mga ito. Solo ride lang muna ako ngayon, guys. Hindi raw ako naayan ng tropa kasi biglaan yung ride nila. Nakita kong walang hangin yung gulong ko, kaya binombahan ko ito. Pero napansin kong hindi ito nahahanginan. Kaya aayusin ko ito para mabuko na itong bike ko. Tara, umpisahan na natin. Kaya sinimulan ko ng basahin yung manual ng patch kit. Pero nakita ko sa gulong kong malaki pala yung butas. Sa tingin ng iba, delikado at hindi natatagal yung mga gulong na may patch. Parang bakas ng kahapon ba? Pero para sa akin, basta maayos yung pagkakalagay, walang problema. Niliha ko yung interior, nilagyan ko ng vulcanizing cement, yung patch, saka ko inipit. Ngayon, hindi na ba tatagas yung hangin dito? Tignan natin. Ay, bakit hindi nahahanginan? Sinunod ko naman yung mga instructions. Check ko nga baka may butas pa. Ay, ano ba yan? Sobrang laki ng butas. Kasya na ako. Patch, palitan ko na lang tong gulong. Paano lumakas sa pagbabike? Una, bumili ka ng bike, obvious ba? Pangalawa, mag-ensayo ka. Kung kaya, araw-arawin mo. More saddle time equals more endurance equals malakas sa padyakan. Pangatlo, siguraduhin na kondisyon ang bike mo. Lagi mo itong itono, tsaka linisin mo na rin para siguradong iwas sa wear and tear. At pang-apat, ang pinakamahalaga, kuha ka ng helmet at cycling shoes. You know, safety first. Huwag mo rin kalimutang palitan yung stem, handlebar, gears, wheelset, at pati na rin yung frame ng bike mo. Bili ka na rin ng mas magaan na bike para sigurado ba? Ngayon at kumpleto ka na, manood ka na sa YouTube kung paano ang tamang diskarte. At dito, mapapanood mo kung magpabike ako bukas. Handa natin yung bike. Kung nahihilig ka na sa pagbabike at naghahanap ka ng mga kagrupo para makasama sa ride, narito ang 10 uri ng siklista na makakasalamuha mo sa daan. Dapat hindi ikaw yung number 7. Dahil sa nakakahiligan mo ng pagbabike, nag-search ka ng mga cycling groups sa Facebook para naman mapasali ka sa isang grupo. Sabi mo, mas enjoy ang pagra-ride kung may kasama ka sa daan. Sakto namang nakita mo ang isang Facebook page ng mga siklista. Kaya agad kang nag-inquire dito. Mabait naman sila at approachable, kaya nakasali ka kaagad at napasama ka sa isang meet and greet yaya ride.
At naset na nga ang ride. Pagkadating mo sa meetup location, nakita mo ang mga nakausap mo nung ikaw ay nag-i-inquire at iba pang mga baguhan din sa grupo. At pagpatak ng alas 6 ng umaga, nagsimula na kayong kumadyak at dito mo nakita ang iba't ibang uri ng mga siklista. Number 1, the mechanic. Kadalasan, sila yung mga lifesaver. Habang nagpapahinga kayo pagkatapos umahon, isa sa mga kasamahan mo ang minalas at na-flat ang gulong. Problemado kayo kasi medyo malayo na kayo sa pinanggalingan at nasa taas pa kayo ng bundok. Pero biglang lumapit ang isa sa mga founder ng grupo at nakita mong meron siyang dalang mga gamit mula sa multi-tool, pang-patch ng gulong, hanggang sa mga ekstrang interior. Kung titignan mong mabuti, para na siyang isang fully operational na bike shop. Kaya agad at mabilisan niyang inayos ang gulong ng kasama mo na parang walang nangyari. Number 2. I'm a cyclist. Of course, lagi akong nagra-ride. Hindi yung pa-chill-chill lang. Ay, mali yung footage. Wait lang. Nakita ko yung gulong ng bike kong nalunod na sa dumi. Kaya lilinisin ko ito hanggang sa magbukang brand new gamit ang dishwashing liquid. Tara, umpisa na natin. Kaya sinimulan ko ng magigib ng tubig pero sobrang liit ng lumalabas. Kaya hinanda ko na muna ng iba pang gagamitin. Sa tingin ng iba, kailangan ng car shampoo o pressure washer para malinis ng maigi ang gulong. Pero sa tingin ko, sabon, tubig, at konting tiyaga lang, sapat na. Dishwashing liquid, tabo at timba, brush, tubig at kamay lang, pwede na. Ang diskarte lang dito ay madiin ang i-brush ng paulit-ulit hanggang sa magmukhang malinis. Ngayon, magmumukha bang brand new? Tignan natin. Ikumpara natin sa hindi pa nalinisan at... Ay! Ibang gulong pala yung nalinis ko. Bakit napunta mula dito hanggang sa ganito ang bilang ng mga siklista sa loob lamang ng 2 taon? Last 2021, sobrang nauso ang pagbabike. Ginagamit itong pang service sa trabaho, pumasok sa paaralan at maging pang long ride. Pero bakit parang wala nang nagbabike ngayon? Simulan muna natin ito kung bakit ka nagbabike. Lahat ng kaibigan mo may bike at nakikita mo silang laging magkakasamang mag long ride. Kaya ikaw, inggit na inggit ka. Gusto mo rin sanang maranasang sumama sa kanila. Isang araw, nagaya silang mag long ride. Sakto namang meron yung tito mong umuwi galing sa probinsya. Kaya yun, nakasama ka. Pumayag yung tito mong gamitin mo yung bike niya. Sa sobrang saya mo, doon mo napagtanto na nag-e-enjoy ka sa pagbabike at tinatak mo pa nga sa isip mo na bike is life. Dahil maagang natapos ang class ninyo, nag-aya ulit ang mga kaibigan mong mag-ride at magpapansit daw pagkatapos. Bigla kang natuwa kasi makakapag-ride ka na naman kasama nila. Kaso, bigla mong naalala, bumalik na pala kahapon ang tito mo sa probinsya. Wala ka nang gagamiting bike para makasama sa kanila. Wala kang choice kundi maiwan. Kaya pumasok sa isip mo na gusto mong bumili ng sarili mong bike para sa susunod na mag-aya sila, makakasama ka na at hindi ka na maiiwan sa mga susunod pa. Para hindi ka na maiwan sa susunod, sinabi mo sa mga magulang mo na gusto mong magpabil ng bike. Ang tanong, bibilhan ka kaya nila? Nakita kong hindi na masyado mainit kaya magbabike ako, pero nakita kong flat yung gulong ng bike ko. Total, kabisado ko naman na lahat ng pyesa ng mga bike. Basic na lang sa akin ang pagpapatch ng gulong. Tara, gawin na nga natin ng makaride na. Kaya numpisan ko nang ayusin yung gulong. Para sa iba, delikado na ang mga gulong may patch. Pero para sa akin, basta maayos ang pagkakapatch, walang problema. Rubber cement, patch, panliha, bomba, at expert na kamay lang, sapat na. Ngayon, wala na bang problema itong gulong ko? Tignan natin. Uy, may hangin na. Ibig sabihin, tara, ride out na. Ay, inabot na pala ako ng gabi. Bukas na lang.